are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Grace Gospel Church of Christ mga kapatid laban dito sa Church of God
sa katauhan ni Pastor Ariel versus Brother Sirach, mga kapatid. Ang topic nila na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang bautismo ng tubig ay hindi makaliligtas sa panahon ngayon. Again, mga kapatid, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang bautismo ng tubig ay hindi makaliligtas sa panahon ngayon. So, affirmative si Pastor Ariel at negative si Brother Sirach, mga kapatid. Ayan. Magpi-feedback talaga. Bro Ariel, nadidinig ko yung boses ko dyan, bro. Wala bang nanonood sa live? Wala bang nanonood? Anong gamit mo, bro? Naka-speaker ka ba? Naka-Bluetooth, etc.? Hindi. Wala. Sa phone lang ba? Hello? Okay, so kung wala kayong headset, bro, ganito. Ayan, wala na. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. So, babasahin muna natin ang ating setup ng debate, mga kapatid. Meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules, mga kapatid, babasahin natin ng buo dahil bago lang yung ating mga debatista. So shout dito sa rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. At kung meron pang hinahanap, ay patuloy pa din yung 20 segundo hanggang matapos ito, mga kapatid. So lahat ng sagot, 20 segundo yan. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, pili muna, mga kapatid, bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay kayo ng pangalan. At kung ang tanong ay saan mababasa sa Biblia, we expect, mga kapatid, na magbibigay kayo ng chapter and verse sa Bible. Pero pag ang sagot niya ay wala, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Dito tayo, mga kapatid, sa rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So 1 minute add at 1 minute plus lang naman yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaari magpaliwanag. So ang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa physical na itsura ng ating katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. Pero labas doon, gaya ng salitang hindi ka nag-aral, hindi ka natuto, hindi nagsisinungaling ka, pinapayagan ko pa yung mabanggit, mga kapatid. Okay, so rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. Hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, bilang tagapamagitan, may kapangyarihan akong magtakda ng alituntunin na hindi nakasaad sa mga nakasulat, napatakaran at nabanggit ko, mga kapatid, kung ito lang naman ay kinakailangan. By the way, mga kapatid, ang nagsasalita ngayon, syempre, Russia Vista, mga kapatid. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Opo. Affirmative, sumasang-ayon ka, bro? Oo. Okay. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Russia. Alam lang. Okay, thank you. Okay, thank you, mga kapatid. So, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Magandang gabi, mga kapatid. Magpakilala ako si Pastor Ariel Mada, no? Ng
Grace Gospel Church of Christ. And maraming salamat sa mga nanonood ngayon ngayong gabi at sa katunggali ko. Bro, magandang gabi dyan. And sa Kang Russia TV, magandang gabi din sa iyo. Maraming salamat sa sa paintulot ngayong gabi. Okay, so that is Pastor Ariel, mga kapatid, yung ating affirmative. Dako tayo sa tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Magandang hapon sa inyo. Usapay nito Rasebita, Magandang hapon sa inyo lahat. At sana saka Sebista, sana palagi malambot. Maraming makikita. Napuputol ka. Hina. May na ba? Yes bro, nawawala yung boses mo. Ganito bro, may electric fan ka ba sa harap? Wala naman. Ano bro? May electric fan ka ba? Meron bro, sa taas bro. Ceiling fan ba yan? Bro? May electric fan ka ba sa... Saan ba yung electric fan mo? Andito lang sa taas bro. Sa taas lang? Natatabunan kasi yung boses mo. Meron ganyan kasi minsan. Kung kaya mong ma-off yan or Yan bro. Yan bro. Yan bro. Okay, so pakilala ka ulit bro. Ganito pala. Ganito. Wait lang bro. Wait lang brother Sirak. Medyo natatabunan yung boses mo. Bro Ariel, pa-mute nga muna bro. Try natin. Okay, brother Sirak, try mo nga bro. Okay na bro. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ako nga pala po si kapatid na si Rock Lupan from Southern Mindanao. So, ito po yung ika-apat ko na debate, Salang sa debate. Sana ay maraming ito ating katunggali. At saka sana yung mga nanonood nakikinig at may matutunan din sila, Sa 14:40 ng unang Korinto, sabi doon, dapat gawin ninyong may karapatan at kaayusan ng lahat ng mga bagay. Ito po. Salamat. So mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon dahil napakaganda ng ating topic ngayon mga kapatid. At again, babasahin ko ay patutunayan ng ating affirmative na ang bautismo ng tubig ay hindi makaliligtas sa panahon ngayon. Pastor Ariel, 10 minutes. Your time start now, bro. Okay. Magandang gabi sa lahat. Especially gusto kong batiin yung mga kasama ko. Si the Pastor Iboy Kilat and Pastor Marcos Eurig na nandito ngayon, na nanonood. And ngayon, magandang gabi sa lahat. Una-una sa lahat, gusto kong patutunayan na ang bautismo sa tubig hindi na makaliligtas sa panahon ngayon. Kasi hindi pinadala si Apostol Pablo para sa pagbabautismo. May mga ebidensya tayo dito na magpapatunay na ang bautismo ng tubig ay hindi na makaliligtas sa panahon ngayon. Makita natin sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Ano sinasabi diyan? Sapagkat hindi ako pinadala ni Kristo upang magbautismo, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Klaro sa ating talata na nabasa na hindi na sinugo si Apostol Pablo para magbautismo ng tubig. Kasi ang sinugo ng Diyos sa kanya
Ang sinugo ng Panginoon sa kanya, mangaral ng mabuting balita. Isang malinaw na pahayag, mga kapatid, mula kay Apostol Pablo kung ang tubig na bautismo ay malaga pa ngayon. Sana si Pablo ay pinadala para gawin ito, di ba? Ngunit hindi siya pinadala para para sa bautismo. Klaro sa talata, kapatid. Si Pablo, siya ang apostolis ng mga Hintil. Makita natin dyan sa Romans chapter 11 verse 13. Anong sinasabi dyan? Kung hindi siya pinadala para sa bautismo, ibig sabihin, hindi ito bahagi ng programa ng biyaya. Isang bautismo lamang ngayon, mga kapatid, spiritual, hindi tubig. Makita natin dyan sa Ephesians chapter 4 verse 5. Anong sinabi dyan? Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Di ba? Ipinahayag nito na isa lamang ang tunay na bautismo ngayon. Anong bautismo ito? Ang tanong, anong bautismo ito? Sinabi dyan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, sapagkat ang pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Because we are the member of the body of Christ. Di ba? So ganyan. Ito ang spiritual na bautismo, mga kapatid. Kung saan ang banal na espiritu ay nagkakaisa sa mga pananampalataya sa katawan ni Kristo. Diba? Walang tubig na kasama. No water involved. Ang sinasabi dito. Diba? Kung isa lamang ang bautismo at ito ay spiritual. Isa lamang ang bautismo, which is baptism by the Holy Spirit. Wala nang puwang ang tubig na bautismo, kapatid, sa panahon ngayon. Ang tubig na bautismo ay bahagi ng programa ng Israel. Makikita natin dyan sa Matthew chapter 3 verse 1 to 6 at sa mga gawa, sa Acts chapter 2 verse 38. Anong sinasabi ni Juan? Si Juan Bautista ay nagbautismo sa mga Israelita bilang paghanda para sa kaharian. Diba? Si Pedro ay nagsasabi sa mga Hudyo, magsisi kayo at magpa-bautismo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Diba? Ang sinabi dito, ang tubig na bautismo ay isang ordinansa para sa Israel, hindi para sa katawan ni Kristo. Na may kasi yung hope natin is langit eh. Yun. And ang tubig na bautismo ay itinakda, mga kapatid, para sa mga Israel, hindi para sa mga Gentiles, hindi para sa mga member sa body of Christ. Yun. Tayo ngayon ay nasa ilalim ng ibang dispensasyon. Anong dispensasyon yun? Ang biyaya, hindi ang batas. Diba? We are under the dispensation of grace. And kaligtasan ngayon, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Walang tubig, walang ritual. Ganon. Makita natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Anong sinasabi diyan? Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. So it's klaro yung ating nabasa sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na hindi sa pamamagitan ng gawa, kung hindi pa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tubig na bautismo ay isang gawa o ritual, mga kapatid. Di ba? Ang kaligtasan natin sa ngayon, sa kasalukuyan na panahon ngayon, ay wala nang kinalaman ang mga seremonya. Di ba? Like water baptism, isang ceremonial yan. Di ba? And ang pagdagdag ng tubig na bautismo, mga kapatid, sa kaligtasan ay labag sa tunay na kahulugan ng biyaya.
Klaro-klaro sa Ephesians 2:8 and verse 9. Makikita natin. Nagpapasalamat nga si Pablo kasi na hindi siya nagbautismo ng maraming hindi marami yung nabautismuhan niya. Nagpasalamat nga siya doon. Makikita natin dyan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 14 to 16. Anong sinasabi dyan? Nagpapasalamat ako sa Diyos na wala akong bininyagan ni isa man sa inyo maliban kina Crispus at Gayo. Kung mahalaga ang bautismo ng tubig, mga kapatid, kung mahalaga ang bautismo, hindi sana siya nagpasalamat sa Diyos. Diba? Hindi sana siya nagpasalamat sa Diyos na hindi siya nagbinyag ng marami. Pero nagpasalamat siya na si Crispus at Gaius lang yung nabinyagan niya, di ba? Ngunit ito ay nagpapakita na hindi niya ito binigyan ng pansin, mga kapatid, di ba? Ang tubig na bautismo, kapatid, pakinggan nyo, ang tubig na bautismo ay hindi binigyan ng halaga ni Pablo sa kanyang ministeryo, sa kanyang ministry, di ba? Walang utos mula sa epistle ni Apostol Pablo tungkol sa pagbautismo. Mula sa Romans hanggang sa Philemon. Diba? Walang utos si Pablo na ang mananampalataya ay magpabautismo ng tubig. Wala siyang inutos niyan. Wala siyang itinuro tungkol sa tubig na bautismo sa simbahan. Diba? Kung hindi inutos ni Pablo na siya ang ating apostol ngayon, in this present dispensation, hindi ito para sa atin ngayon. Yung bautismo ng tubig. Kasi, ang mga ritual ng katawan ay pinalitan ng spiritual na katotohanan, mga kapatid. Makita natin dyan sa Colossians, di ba? Chapter 2, verse 16 to 17, ano sinasabi? Ito ay mga anino lamang ng mga bagay na darating, ngunit ang katotohanan ay kay Kristo. Di ba natin maklaro? Ang katotohanan na kay Kristo, wala sa tubig. Di ba? Sa bagong pagkatao, makita natin dyan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, hindi na tayo nangangailangan ng mga physical na ritual tulad ng pagbabayad ng bautismo. Ang tunay na spiritual na kaugnayan ay nasa ating pananampalataya kay Kristo. Klaro, mga kapatid, nasa ating spiritual na pananampalataya kay Kristo. Di ba? Ang tubig na bautismo ay anino lamang. Ngunit ang katotohanan ay ang spiritual na pagbabayad. Bautismo para sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid. And makikita din natin sa 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 5. Chapter 6 verse 2. Sinasabi niya dito, sabi niya, sa angkop na panahon. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Sirac ng Church of God, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Anong saya? Nagbase ka kay Hello, bro. Ano po? Hindi ko masyadong narinig. Hindi kita masyadong narinig. Hello, bro. Hello. Yeah, bro. Bro Rasya, putulin mo ng time, bro. Hindi ko masyadong Okay na. Ano kasi dito, bro, ganito. Nagpi-feedback kasi tayo doon kay Pastor Ariel ba? Ang problem dito,
pag nagsasalita si Sirach, hindi nadidinig. Bro, paki-unmute siya. Oo. Oo, kung ganito, kasi kung nakakadinig pa din si Pastor Ariel, kahit i-volume down mo lang konti yung speaker mo, bro. I-try mo nga, bro. Ito, bro. Or much better maghanap kayo ng headset kung meron naman. Pero kung wala, yan lang talaga. Bro. Wait lang, bro, Okay na. Oh, si Sirach, bro, hindi na didinig yung ano niya kasi. Bro, Sirach, bro? Bro. Oo, nadidinig mo? Okay, bro. Oo, i-try mo nga magtanong, bro. Dinig ka na, bro. Bro. Sige, bro, proceed, bro. Okay na, bro. Ito, unang tanong ko sa iyo. Nagbase ka kay Pablo, ano? Sabi mo, na si Apostol Pablo, hindi sinugo upang magbautismo. Ngayon, tanong ko sa iyo, saan ba sinugo si Pablo? Ano ba ang mission ni Pablo na binigay ng Panginoong Jesucristo? Sagot. Sasagutin ko yan. Thank you for that wonderful question. Ang sinugo kay Pablo, to share the gospel of Christ. This is yung sa pagpakamatay ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo at siya'y muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Yun yung sinugo kay Pablo. Sige, next question. Listen, bro, ito. Sabi ko sa kanya, saan isinugo? Ano? Saan isinugo? Next, ito, saan isinugo? Si Apostol Pablo, saan isinugo? Sa mga hintil, para sa atin. Saan mababasa? Galatians chapter 2. Teka lang. Sige nga. Basahin mo. Next question. Ito. Next question. Natin ito. Tema ito. Sabi ng tema na sinabi mo, yung tema na gusto mo, ganito. Patutunayan ko na ang bautismo ng tubig ay hindi makaliligtas sa panahon ngayon. Tandaan mo, sabi mo, hindi makapagliligtas sa panahon ngayon. Ngayon, tanong ko sa iyo, so, ibig mong sabihin, nung una pala, ay nakaliligtas ang tubig ng bautismo. Kasi, sabi mo, hindi na makaliligtas sa panahon ngayon. Ngayon, tanong ko sa iyo, nakapagliligtas ba yung bautismo nung una? Yes or no? Categorical. Yes, sa panahon noon. Yes. Ay, paliwanag ko. Sa panahon noon, yung topic natin is sa panahon ngayon, hindi sa panahon noon. Ang tanong mo is malayo na. Yung bumalik ka sa nakaraan mo eh. Ang topic natin is sa panahon ngayon. Makaliligtas ba ang bautismo ng tubig? Hindi sa panahon noon. Ito. Ang tanong ko, ayon nito sa tema mo. Hindi ako lumayo, ano? Hindi ako lumayo. Ngayon, ang sabi ko sa iyo, makapagliligtas pala ang tubig noon. So, ganito. Sinabi mo kasi na hindi na makapagliligtas ang tubig sa panahon natin ngayon. Ngayon, ibig mong sabihin na ang pagbabautismo sa tubig hindi na makapagliligtas dahil naputol na. Ibig mong sabihin pinutol na? Yes or no? Yes. Yes, pinutol na. Pinutol na. Sinabi dyan sa... Babasahin ko. Klaro yung binigay ko sa iyo na bersikulo kanina.
Sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, hindi siya sinugo para sa pagbautismo. Pero sinugo siya para sa pag-share ng gospel. Next question, 20 seconds. Next question. Saan sinabi doon na pinutol niya ang bautismo? Saan sinabi? Saan sinabi doon na pinutol na ni Apostol Pablo ang bautismo? Saan sinabi? May mababasa ka o wala? May mababasa o wala? Okay. May babasa ba daw or wala na pinutol? Pero kung may mababasa ako na ipinutol na ang bautismo ng tubig, talo ka. Hindi pwede ganyan, bro. Walang challenge tayo, bro. Ganito lang. Sigutin mo na lang, bro. May mababasa ba daw or wala? May Okay. mababasa ba o wala? Hebrews 6:2. Bro Ariel. Bro. Opo. Mauna talaga yung pagpipilian mo, bro. May mabasa or wala? May mabasa. Okay, May proceed, bro. mababasa Wait lang, brother Siraka. 20 seconds, bro. May mabasa. Proceed, bro. May mabasa. Hebrews chapter 6 verse 1 to 2. Babasahin ko sa iyo. Gayunman hindi na namin uulitin pa ang mga batayang aral ukol kay Kristo. Dumiretso na tayo na sa mas ganap sa halip na maglagay pa uli ng mga pundasyon, pagsisisi. 20 seconds. Next question. Next question. Sa binasa mo sa Hebreo, may sinabi ba ron na pinutol na ang pagbabautismo? May sinabi ba ron? Yes or no? Categorical. May sinabi ron o wala? Yes, meron. Ito, Paliwanag mo na sa yes. yes, meron. Dito sa verse 2, aral tungkol sa sari-saring binyag. O, hindi pa ito pinutol. Kasi sinabi yun, ganun man, hindi na namin uulitin ang mga batayang aral. Di ba? Ano sinasabi dito? Tungkol sa sari-saring binyag. O, klaro, binabasa. Next question. Yang binyag na yan ba yung binyag na utos ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 20 at 19:20? Yan ba yon o hindi? Categorical. Ano po? At yung sinabi mo sa Hebreo na sari-saring binyag, yan ba yung bautismo ng Panginoong Jesucristo na iniutos na sa Mateo 20 at 19:20? Yan ba yon o hindi? Yan ba daw yung kay Jesucristo? Yan, yun. Yan daw yan. 20 seconds. Proceed. Wait lang. Paliwanag pa. Yan yun, kasi nauna yung Mateo di ba? Una yung binyag ng Mateo. Tapos sinabi dito, saan man nauna ang bersikulo? Dito sa Mateo. Tapos sumunod lang yung Hebreo. Yun na yung bautismo. Bawal. Bang ka no? Ito. Anong sa'yo? Ganun lang. Sa panahon natin yan, kailangan ba ang bautismo? Ano ba? Sa panahon yan, kailangan ba magbautismo? Meron bautismo. Meron, kailangan, meron. Tanong ko sa iyo, kailangan ba magbautismo? Pero Tanong ko sa iyo, Wait lang. So, ang tanong dito, kailangan ba daw ang bautismo? Pastor Ariel, anong sagot mo, Pastor? oo, kailangan. Okay, proceed. 20 seconds. Paliwanag. Kailangan ang bautismo, pero hindi pamamagitan ng bautismo ng tubig. Kung hindi, pamamagitan ng spiritual, by the Holy Spirit. Sa panahon na niligtas ka ng Panginoon, sa panahon na nanampalataya ka sa Panginoon, yun na. Yung ano sa'yo? next question. Sa bautismo. So kung kailangan bautismo, Time na. 7 minutes time. Okay, mga kapatid. So, dyan nagtatapos. Pamute nga muna, Pastor. Ayan, thank you, Pastor. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pagtatanong ng ating negative. Shoutout muna sa ating nasa live, mga kapatid, bago natin puntahan ang ating negative stand.
Sabi ni Pastor Jeramel Amlon, nalilito na si Sirac. Shoutout din kay Sister Grace Barrios. Yung facial expression ng Pastor, asar agad. Cool. Ka lang, may pagka-arrogant ang dating. Shoutout din kay Reggie De La Cruz, hindi marunong magtanong. Ang ako kausap mo, Ariel. Simple lang ang ng tanong, kung hindi na nakakaligtas ang bautismo, dapat hindi na iyan ituro sa sekta nila. Ngayon, ang itanong mo kung ituturo pa sa kanila ang bautismo, ganyan ka magsimula. Diyan mo na siya hukihin sa magiging sagot niya. Ayan. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Elmer Chavez ng Baptist, parehong confused ang dalawang ito. Shoutout din kay Cesar Ignacio, kot-kot nas ulo ang kalaban. Shoutout din mga kapatid dito kay Art Shoreline Vlogs. Ayan. May papalit na pala sa kalagayan ni Pastor Levi Denzo. God bless. Shoutout din mga kapatid dito kay Igo Boy, wala na, may nanalo na, talo na si Sirac Lupugan. Shoutout din mga kapatid kay Jun Reyes, napakalayo sa katotohanan ang sinasabi mo. At okay mga kapatid, so tuloy-tuloy tayo dito at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Sirac bilang negatibo. Your time start now, bro. So magandang gabi na yata, no? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, na mga nakikinig ngayon. So, yung tanong ko kanina, no, kung saan inaasahan ng Diyos si Apostol Pablo. Kasi itong katunggalin natin, Grace Gospel, Church of God, Church of Christ. Itong katunggalin natin na ito, hindi niya alam kung saan, anong klase ng gift yung binibigay sa mga apostol sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan anong klaseng pagbigay ba o bigay yung yung tawag doon, yung aral. Kasi parang genre yan genre. Si Apostol Pablo una kay yung tapit dyan, nagbabautismo yan sa pamamagitan ng tubig, pero sabi niya may magbabautismo sa apoy sa Panginoong Jesucristo yon. Ngayon, instead bautismo ang topic, tinanong ko siya kung saan inilagay si Apostol Pablo. Sabi niya, pinutol daw dahil si Apostol Pablo ay hindi nagbabautismo. Hindi daw yung nung aral ni Apostol Pablo na magbabautismo. Mali ka kapatid, mali itong Grace Gospel Church Christ na to. Mali ito. Kasi si Apostol Pablo, sa mga hintil yon. Papunta sa mga hintil yon. Ang kanyang dadalhin, yung aral. Lahat doon aral. Pero wala kang mababasa na nagsasabi si Apostol Pablo na puputulin niya yung bautismo. Wala. Itong mga Grace Gospel na to, kasama si Amlon dito, mga sinungaling itong mga bulaang pastor na ito. Sabi ng ating Apostol Pablo sa mga Gawa 13, 46, 47. Sabi, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at Bernabe at nagsipagsabi, kailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Hindi dito sinabi bautismo. Tama, hindi sinabi bautismo. Sasalitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil at hinahatulan yung hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito kami pasa sa mga hintil. Yun naman pala. Pasa sa mga hintil upang ihayag muna. Yung aral muna yung target nila, Apostol Pablo. Aral muna yon. Pagkatapos ng aral, hindi din sinabi na ang bautismo puputulin. Kayo lang mga Grace Church, yung Grace Gospel yung nagsisinungaling. Sabi niyo wala ng bautismo dahil si Pablo hindi nag-aral ng bautismo. Yun yung mga dito, mga aral na mga walang alam ito. Hindi buo yung aral na binibigay, hindi buo. Pumipili lang sila ng kanilang sariling doktrina ay nakapag-impyerno sa inyo. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ayan. Ngayon,
Kung sasabihin mong pinuputol ni Apostol Pablo ang bautismo, wala kang makikita. Ang nagputol ng bautismo, itong mga Grace Gospel Church sa Tagum. Kayong mga membro nito, itong sa Tagum, kinig kayo. Mga sinungaling itong mga leader nyo. Pinagbubula lang kayo yan. Pinagbubula lang kayo ng mga yan. Oh? Anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:19-20? Anong sabi? Dahil dito, magsiyahon nga kayo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Turo ng Panginoong Jesucristo, umayo kayo sa lahat ng sanlibutan, ano? Sabi yan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ganapin nyo ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Anong utos? Anong turo ng Panginoong Jesucristo? Ay ano? Bautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Tapos sasabihin mo, pinutol. Aral ng demonyo yan sa inyo. Aral ng demonyo yan. Pinutol nyo. Kayong nagputol. Wala namang pinapuputol dito sa Biblia na sinabi ng putulin ng bautismo dahil wala na. Nagbabase lang kayo kay Pablo. Kung nabuhay si Pablo, baka sinuntok na kayo ni Pablo eh. Kaya pinalo kayo ng hangin rin mga pagmumukha nyo eh. O ngayon, sabi ng Panginoong Jesucristo, na ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko. Bakit pumipili lang kayo? Oh? Doon lang kayo kay Apostol Pablo. Okay lang sana yung claim kung sinabi ni Apostol Pablo, tinanggal ko na ang bautismo. Wala na. Hindi na pwede magbautismo. Wala kang mababasa. Kaya itong katunggalin natin ito, sinungaling ito, bagong sinungaling ng lumito. 24:24 ng Mateo, magsisilitawan ng mga bulaang propeta. Kaya ito, lumitaw si Ariel na naman. Yung loan, hindi ko pa na ano yun, nasako. Ngayon, sasakuhin ko kayong lahat ngayon. Ngayon, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ganapin lahat. No? At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Aba, hindi na intindihan nitong mga ito, itong sitas na ito. Oh, at narito ako'y suma sa inyong palagi. Yung turo ng Panginoong Jesucristo, pumapalagi pala yon. Tapos sila puputulin. Mga matataas ang sungay nito ngayon. Putulin nyo. Oh, makakalaban nyo ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, matututo kayo. Ngayon, sako. Oh, sino ngayon na masasako sa atin? Oh? At narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Pumapalagi pala. Pag pumapalagi ang Panginoong Jesucristo, yung aral niya, pumapalagi yon. Oh, magbautismo sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Bautismuhan. Oh, sabi nyo, hindi makapagliligtas sa second cross. Oh, sa second, sa ikalawang presentation ko, sa ikalawang tindig ko. Ano ko yan? Yung hindi makapagliligtas, kayo lang may sabi niyon, mga sinungaling kayong mga taga-Grace Gospel. Oh, sabi ng Panginoong Jesucristo, na ituro natin. Babalik-balikin ko ito. Ituro nyo. Oh, ganapin lahat. Ituro mo sa membro mo. Tinuro mo sa mga membro mo, hindi na makapagliligtas ang water ng baptism. Napaka-demonyo naman ang aral nyo. Oh, ayan. Ako'y galit, ano? Ako'y galit sa mga bulaang propeta na ito. Ngayon, sabi niya, puputulin. Oh, ngayon, sa Epeso 3, talatang 10 hanggang 11. Oh? Sabi doon, mula sa panukalang walang hanggan. Oh? Epeso 3, 10 hanggang 11. Talatang 10, tandaan niyo itong Mateo 28, 19-20. Aralin niyo ito. Ikaw, Amlon. Ito kayan Chavez. Yung Elmer Chavez na nilampaso ko yung kanyang timang usas. Aralin niyo ito. Wala na kayong masasabi Wala na kayong masasabi sa akin. Lahat na kayo, nasa ako na kayo. Yung mga aral nyo kasi, yung mga ano yan, kulang-kulang sa pag-isip. Mga aral nyo. Oh? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dahil pumapalagi.
Sabi naman sa Ephesians 3:10 and 11, mula sa panukalang. Ano yung mga panukalang walang hanggan? Yung aral ng Panginoong Jesucristo. Siya, ang kanyang otoridad. Ha? Pumapalagi. O. Ngayon, mamaya, i-discuss ko yung tunay na bautismo. Kasi, yung binasa niya kanina, hindi niya naintindihan. Yung binasa niya sa Efeso 4:5, yung sa unang Korinto 12:13, hindi mo naiintindihan yun, hoy. Ano ka? Magbasa ka kasi. No? Yan yung urada kayo ng dibit-dibit nyo. Maingay kayo. Ngayon, saan na yung mga kasama mo? Sabihin nyo, pag magtulong-tulong kayo, banggay nyo ang aral ng Diyos. Kayo kasi, yung aral nyo, patutuo ng tao. Gusto nyo kasi, uto-uto lang kayo lagi. No? Patutuo ng tao. Sa 5:9 ng unang Juan ang sabi, sapagkat kung ating pinaniniwalaan, sapagkat kung ating tinatanggap ang patutuo ng tao, ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Kaya itong patutuo ng Diyos, kung kayo nagsisinungaling, mahahalata kayo. No? Yung simbahang hindi daw makapagliligtas ng tubig ng bautismo. Ako, ang hindi sa demonyo yung simbahang yun. No? Bakit? Okay Yes, mga kapatid, so salamat po. dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Brother Serac ng Church of God, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Ariel, your time start now, 7 minutes. Okay. Unang tanong. Sinabi dito sa Ephesians 2:8. Dito tayo sa Ephesians 2:8. Sinabi ba dito na through faith ang makaliligtas, hindi tubig? Yes or no? Ephesians 2:8. Ano daw? Tanong ko dito, sinabi ba dito sa Ephesians 2:8 na through faith ang makaliligtas, hindi water baptism? Yes or no? Sinabi No, ba daw, no. yes or no? No, paliwanag. Alam nyo, yung tanong, yung Ephesians 2:8, Grace yan. No? Malayong bautismo. Ikaw lang, tanong mo eh. Mali yung tanong mo. Kasi, yung Ephesians 2:8, Grace. Gracia. Hindi yung bautismo dyan. Bakit may sasaling bautismo dyan? Yung Kasi sinasabi sa ating topic na ang makaliligtas is water baptism. Ang tanong ko, uulitin ko, may water baptism ba ang makaliligtas na sinabi dito sa Ephesians 2:8? Kasi sinasabi dito na true faith. Yes or no? Kapatid. ito yan. Yung Ephesians 2:8, kapatid, ebanghelyo yan eh. Ang question. Ano yan, Oh, yung yes or no daw. Yes. Paulit Okay. nga muna bro Ariel, No. paulit mo na. Paulit mo na yung tanong. Sige. walang sunyis eh. Hey. Sige. Wait lang ha. Ulitin mo muna Pastor Ariel, tapos tingnan natin kay Brother Serac. Sa topic natin, brother, na ang tubig ba ay hindi makaliligtas, ang tubig ay hindi makaliligtas sa panahon ngayon. Kasi sinabi dito sa Ephesians 2:8, for by grace we have been saved through faith, di ba? May sinasabi ba dito na tubig ang makaliligtas? May sinasabi ba daw na tubig makakaligtas? Yes or no? Yes, ba? Yes bro. Categorical ba yan? Yes daw bro. Categorical ba yan? Yes bro. Yes Sagot bro. na to. Yes or no bro? Categorical ba? Yes bro. Yes. Yes or no? Yes bro. No. No. Kasi ganito. No daw. Yung Kasi Ephesians 2:8, yung Ephesians 2:8, ibang aral yon. Yung bautismo, ibang aral yon. Ibig mong sabihin, yung Ephesians 2:8, isasaksak mo dun yung aral ng bautismo? Hindi pwede yon. Iba yon. Iba. Bracket to, hoy. Bracket. Ano? Ayusin mo. Okay. next question. Next question. Kasi sinasabi sa ating topic na water baptism ay hindi na makaliligtas sa panahon ngayon. At sinasabi dito sa Ephesians 2:8, hindi siya confused eh.
Kasi sinasabi dito na for by grace we have been saved. Diba? Dahil sa ating pananampalataya, tayo ay naliligtas. Diba sinasabi dito? Ang tanong, may mabasa ba tayo na water baptism is makaliligtas? Dito. Meron Sa, ba? Wala. 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 Kasi Wala kang paliwanag. Wala kang mababasa dyan sa chapter 2. Kahit tubusin mo yung chapter 2, wala kang mababasa na sinali ang bautismo dyan. Ha? Magtanong ka, hindi ka marunong magtanong. Ano ka? Anong ayusin mo? Walang tanong. Tanong mo, ayusin mo. Question. Sa ating tema, sinabi ba dito na hindi na makakaligtas ang tubig, ang water baptism sa panahon ngayon? Oo o hindi? Ulitin ko. Okay. Sa ating tema, sinabi ba dito na hindi na makaliligtas ang tubig sa panahon ngayon? Oo o hindi? Yes, categorical. Categorical? Yes, sinabi. Ang sinulat ko. Sabi dito, patutunayan ko. Sabi mo, binago mo eh. Kanina, binigyan kita ng tema para kasama, makapuntos ka naman kahit konti. Ngayon, binago mo. E di binago mo. Ngayon, ikaw yung kinain yung sarili mong tema mo. O sabi mo, patutunayan ko na yung bautismo ng tubig ay hindi makaliligtas sa panahon ngayon. Kaya nga, tinanong kita kanina kung saan sa Biblia ang talata na pinutol. Next question. Next question. Kasi mo, tanong ko. Next question. Okay. 20 seconds. Wala akong sinabing pinutol ha. Ang sinabi ko dito, sa ating tema, sinabi ba na hindi na makaliligtas ang tubig sa panahon ngayon? Yes or no? Yes. Yes, bakit? Sabi mo dito, ikaw may sabi nito. Wait lang, magpapaliwanag pa. Pusin pa. Tutunayan ko na ang bautismo ng tubig ay hindi makapagliligtas sa panahon ngayon. Ano ito? Inuuna mo nga yung tubig eh. Ha? Ayan, sa sarili mong tema ka, sarili mong tema ka, nasa ako ka sa sarili mong tema. Ganyan ka. Ganyan kayo. Next question. 20 yes, seconds. Next question. Ang tanong, kailangan ba talaga ang ng tao ang bautismo ng tubig para sa kaligtasan? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Yes, alam nyo. Okay. Sabi sa Pedro 3:20, sabi doon, ito, babasahin ko wait lang, walang eh. Sabi doon, sa pamagitan ng tubig ay naligtas sila Noe sa daong ligtas. Pedro 3:20, ano? Sabi doon, naligtas si Noe sa kanyang Okay. Pangalawa. Tubig. Ay, yun. Sangayon ka ba na dapat talagang magpabautismo sa tubig para maligtas? Sangayon ka ba? Oo, hindi. Categorical question. Yes. Yes, sangayon ako. Utos yan ng Panginoon. Utos yan ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:19 na magpabautismo kayo. Magbautismo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magbautismo kayo. Ano? Sa tubig. Yeah, next question. Yung question mo, yung Next question. Si Jesus Christ ay walang kasalanan. Ano bang kasalanan ni Kristo? Bakit siya nagpabautismo? May kasalanan ba si Kristo dahil siya ay nagpabautismo? Yes or no? ganito. Salamat sa tanong mo. Yung sinabi mo, kung may kasalanan ba sa Panginoon sa Kristo, ba paano sa Panginoon walang tulong? Kasi, sinasama mo yung makasalanan. Ang Panginoon sa Kristo walang kasalanan. Sinabi mo, kabayaan mo, sabi niya kayo, gawin ito upang masunodin lahat ng utos. Next question. Question. Hey, Bautismo, ikaw. Ano ba talaga ang makaliligtas? Sino ba talaga ang makaliligtas? Ang bautismo ng tubig ba o si Kristo
na namatay sa cross para sa ating mga kasalanan, ay muling nabuhay para bayaran ng ating kasalanan. Jesus o yung tubig daw? Jesus. God. Yung tubig, represent yun. Kahulugan ng paghugas. Time. 7 minutes time. Okay, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Shoutout muna tayo sa ating mga nasa live, mga kapatid. At dito kay Reggie de la Cruz. Oo lang ang isagot mo o hindi. Shoutout din kay Grace Barrio. Sabi niya, butata si Pastor kay Sirac. Shoutout din, mga kapatid, kay Cesar Ignacio. Ay, na ni Uyon na. Shoutout din kay Charis Plale. Tama ba? Second Timothy 2 verse 15 yung sinabi niya. Shoutout din kay Pastor Jeramil. Di naligtas pala sila, Bro Serac, hindi sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, but sumang-ayon ka sa affirmative. Shoutout din kay Jerben Suknaan. Pag-aralan mo po ang mga sulat ni Apostol Pablo. Shoutout din, mga kapatid, dito kay Iggy Boy. Sabi niya, sino lalaban dyan? Patutunayan ko na hindi makapagliligtas sa panahon ngayon ang bautismo ng tubig. Shoutout din, mga kapatid, kay Nonoy Inante. Nakakaligtas ang water baptism. Ano ba kayo? Acts 2 verse 38. Shoutout din kay Dante Sausa. Water baptism ang pinag-usapan, ang bautismo alam ng negative side is only the water baptism. If you don't study the word of God rightly divided, you will never understand that biblical fact. Shoutout din, mga kapatid, dito kay basta tayo ng ibang comment. Ron Fernando, mahina ang argumento ng affirmative. At shoutout din syempre sa mga sister ko, kay Grace Barrios, Amy Alfonso at Sister Maria, mga kapatid. So tuloy-tuloy tayo dito tayo sa rebuttal. Pastor, 10 minutes another. Your time start now. Okay. Brother, sinabi mo kanina, sumangkayon ka na eh. Nahuli ka na sa akto. Huli pero hindi kulong, no? Sinabi mo kanina, sumangkayon ka na. Kasi nag-yes ka na eh. Sinabi ko sa iyo na ang water baptism ay hindi na makaliligtas sa panahon ngayon. Sinabi mo na kanina, di ba? Sumang-ayon ka. At makikita natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2 na ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang sabi diyan, hindi na ipabubukas pa. So, yung water baptism mo, kung yun ang makaliligtas sa iyo, so nagpaano ka? Nagpabautismo ka ng next week pa. Sinabi dito sa scripture, hindi naman nagsinungaling ang scripture, di ba? Sinabi dito sa scripture na ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas, hindi sa susunod na araw. Ngayon ang araw ng kaligtasan. So sinabi mo ba na na ngayon ka sa sunod na araw ka magpabautismo tapos ngayon ka mamamatay. Sinabi dito nga na ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas, hindi next week, hindi sa susunod na araw. Sinabi dito na ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung ngayon ka magpabautismo, ay kung sa susunod na araw na magbabautismo, hindi ka maliligtas kung mamamatay ka ngayon. Diba? Kasi essential sa inyo yun eh. Kasi yun yung makaliligtas sa inyo yung water baptism nyo eh. Tapos sinabi dito sa Ephesians chapter, sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Na klaro, ngayon ang araw ng kaligtasan. So bukas ka pa magpabautismo, bukas yung schedule mo. Hindi ka maliligtas. Kasi Kasi bukas pang schedule mo eh, ngayon ka mamatay. 'Di ba? Bukas ang schedule mo, hindi ka mamaligtas, hindi ka mapupunta sa langit. Sayang yung works mo. Brother, relax lang, chill ka lang. Dito lang ako sa tabi mo. Huwag kang mahiya. And sinabi ng Ephesians 2:8, for by grace we have been saved through faith. Hindi sinabi diyan na for the water yun yung makaligtas sa atin. Hindi water yung makaliligtas sa atin. Kasi kahit 5 taon ka pa, lalong palangoy-langoy diyan sa tubig mo, hindi ka maliligtas kasi ang tubig is for ano lang yan eh.
pangtanggal ng dumi sa katawan, hindi yung pagtanggal ng kasalanan. Kahit ilang taon ka pa, palaway lang mo dyan sa tubig mo, hindi ka maliligtas. Kasi ano, kung hindi ka mananampalataya sa Panginoon, hindi ka maliligtas. Sabi ng Ephesians 2:8, for by grace we have been saved. Di ba? Klaro naman eh. Pero ikaw pabingi-bingi ka, pa blind ka, pride mo na lang yung nag-ano sa'yo, yung nagdala ng emotion mo, ba? Ganyan. Di ba? Klaro sa ating tema na hindi na talaga makaliligtas ang tubig sa panahon ngayon. Klaro naman eh. Kasi walang ritual sa panahon ngayon. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 2. Di ba? Wala na yung mga dating mga ritual, mga gawa. Hindi na natin yun ulitin sa ngayon. Tulad ng pabbautismo. Sabi nga ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Hindi siya sinugo para mabautismo. Para hindi mawala yung power sa blood ni Christ, di ba? Because Christ died for our sin. Hindi bautismo yung wala ng kasalanan natin. Hindi bautismo ng tubig yung makaliligtas sa atin. Merong bautismo. Yes, merong bautismo. Pero hindi bautismo ng tubig. Tandaan mo yan, brother. Ha? Ang bautismo natin ngayon, brother, by the Holy Spirit. Sa panahon na nanampalataya ka sa Panginoon, sa panahon na you accept Jesus Christ as your personal Savior sa iyong buhay, na siya'y namatay, na siya'y nandun sa cross sa Kalbaryo, siya'y namatay at nilibing at sa pangatlong araw ay siya'y nabuhay muli. Yun yung if you accept that, maliligtas ka. Ewan ko sa iyo kasi hindi ko alam sa iyo kung water baptism yung ano nyo, kasi kami nagsasabi lang kami ng totoo. Hindi naman tayo pwede magsinungaling kasi itong libro na ito is hindi tayo pwede magsinungaling dito. 'Di ba? Sinabi nga ng Galatians chapter 9 verse 1, ano sinabi diyan? Ha? Kung sino man yung mag-share ng gospel na sang-ayon sa na hindi sang-ayon sa gospel ni Apostle Pablo ay ano yun? Papatayin, di ba? Or sa Bisaya yung tunglo, like that, di ba? And brother, tandaan mo brother na hindi sa panahon ngayon makaliligtas ng tubig. Kasi sa panahon ngayon, hindi na uso ang pagbautismo ng tubig. Luma na yan. Diba? Kasi si Jesus Christ, nagpabautismo siya sa tubig para dahil hindi naman siya ang makasalanan eh. Walang kasalanan si Jesus Christ. Bakit siya nagpabautismo? Wala namang kasalanan siya. Ayun nga, nagpabautismo siya para ma-fulfill yung law. Diba? Yun yung panahon na nabautismo siya. Hindi nagpabautismo siya dahil may kasalanan siya. Diba? Kasi sinabi mo dito na makaliligtas talaga yung tubig. Sa panahon ngayon, brother, hindi na makaliligtas yan. Kasi ang makaliligtas ngayon, panahon ngayon, if you believe Jesus Christ as your personal Savior, maliligtas ka. Ha? And baka pagkatapos nito, brother, mag-raise ka na ha. Huwag kang mahiyang magtanong sa akin, brother. I-PM mo lang ako palagi. No? Pag may katanungan ka, brother, magtanong ka lang sa akin. Huwag kang mahiya, sasagutin ko yan. At baka wag mong yung pride mo, lunukin mo yung pride mo para maintindihan mo kung ano ang para sa atin sa panahon ngayon. Para malalaman mo na hindi talaga water baptism ang makaliligtas sa panahon ngayon. Para malalaman mo na ang faith talaga ang makaliligtas sa panahon ngayon. Klaro, brother.
Ephesians 2:8, basahin mo ng paulit-ulit. Di ba? At 1 Corinthians chapter 1 verse 17, basahin mo ng paulit-ulit. Para malaman mo. Para malaman mo na hindi na applicable yung water baptism para sa ating kaligtasan sa panahon ngayon. Di ba? And kung may may gusto kang itanong sa akin, tanong mo lang. Kasi sa panahon ngayon, brother, ang bautismo ng tubig hindi na applicable para sa kaligtasan natin. Hindi na makaliligtas sa panahon ngayon. Kasi ang makaliligtas sa panahon ngayon is through faith lamang. Ulitin ko, brother, through faith. Ito lang mga kapatid, tandaan nyo, hindi water baptism ang makaliligtas sa atin sa panahon ngayon. Through faith, mga kapatid. Through faith. Through faith in Jesus Christ, na siya'y namatay para and he rose again on the third day para sa ating mga kasalanan. Kasi wala tayong magawa. Kahit ilang taon pa tayo palangoy-langoy sa tubig, hindi yan makaliligtas sa atin. Di ba? Tulad ng tae. Di ba? Registration na lang natin yung tae. Pag inaano mo yung tae, or for example, nilibing na lang, ganun, mawawala ba yung baho niya? Di ba? Hindi pa rin. Yun yung tulad kay Jesus Christ. Yung yung nasa cross siya, yung binigay niyang dugo niya para remission for our sin, yun yung makaliligtas. Kasi mas powerful yung dugo ni Jesus Christ kesa sa tubig, mga brothers and sisters. No? Hindi na applicable sa panahon ngayon yan. Kasi ang applicable ngayon is through faith. If you believe on Jesus Christ, He died on the cross, and on the third day, He rose again for our sin. Okay, so time na bro. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Sirac ng Church of God. Your time start now, bro. Tanong. Yeah. Ang liwanag ka. Mabot sa tangke. Yan, bro. Yan, bro. Me. Bro. Okay mga kapatid, habang hinihintay si Brother Sirac, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Kay Ron Fernando, nandyan si Reggie de la Cruz, nandyan din si Sister Grace Barrios mga kapatid, si Samson Rusin, at si Pastor Jeramil Amlon, si Dante Sausa, nandyan din si Josh Maglasang Poyonan. Shoutout din mga kapatid kay Iggy Boy Kilat mga kapatid. At yan, nandyan na. Brother Sirac, feed ka bro sa tanong mo bro. Ito. Ang tanong ko relax na tayo ngayon. Kanina, binanggit mo, sabi mo, ang bautismo, hindi ang pangtanggal lang daw ng dumi, sabi mo. Alam bro yan ko tong edit bro. Ano bro? Alam bro Ito. Diba bro? Sabi niya kanina, itong bautismo daw, hindi lang daw yung pangtanggal ng dumi. Hindi daw yung pangtanggal ng dumi ng katawan, ang tubig ng bautismo, sabi niya. Tinatanggap mo ba yun? Yes or no?
Ano? Paulit, time stop muna. Sabi mo kanina, pangtanggal lang ng dumi ng katawan ng tubig ng bautismo. Pangtanggal lang ng dumi ang tubig, sabi mo. Tama ba 'yon? Tama ba daw yun? Tinatanggap mo ba 'yon? No. No. Proceed, paliwanag. Wala akong sinasabing pangtanggal ng dumi. Ang sinasabi ko, kahit langoy ka pa dyan sa tubig na bautismo mo, hindi yan makaliligtas sa iyo dahil ang ano lang yan, yung kung sa baga hindi yun makaliligtas. Next question. 20 seconds. Next question. Sabi mo huwag ka magsinungaling. Sabi mo, pangtanggal lang ng dumi ang tubig. Sabi mo Sabi mo, pangtanggal lang ng dumi ang tubig. Hindi ka marinig. Okay na yan, bro. Bro, Sirak, maganda na yung boses mo, bro. Wag mo lang iyan. Dinig naman. Sige, bro. Sige. Sabi mo kasi kanina, huwag ka magsinungaling kapatid. Nilista ko mababalik to ano to Sige, makikita yung kasinungalingan mo pag di mo tinanggap. Sige, Sabi proceed mo na kasi, sa tanong. ang Proceed tubig, na sa tanong. pangtanggal lang sabi mo kasi, pangtanggal lang ng tubig ang dumi. Sabi mo. Ngayon, saan mo mababasa? Saan mo mababasa na ang tubig ay pangtanggal lang ng dumi? Yun. Sa bautismo. Bro? Basa. Objection. Objection mo na, Pastor Ariel, bro. Objection. Bro Ariel, anong objection? Yan. Malayo ka na, bro. Malayo ka na. Okay, so malayo daw. Parang medyo ang sinasabi niya out of topic daw itong tanong na ito. Brother Sirak, meron ka bang counter objection? Counter objection ako, Mr. Moderator. Proceed lang. Ito, mapapahiya ito ngayon kasi sabi niya yun kanina Ano? Okay. Sabi niyo, yung bautismo ng tubig, yung tubig kasi pangtanggal lang ng dumi yan. Sabi mo kanina Pag Okay. ibabalik to, tama, mapapahiya ka. Ngayon, Okay, tanong ko sa'yo, pangtanggal lang ba ng tubig, ng dumi, ang nasa Biblia ng bautismo? Yes or no? Categorical. Okay. So magde-decide muna ako dito sa objection na malayo daw ito o out of topic. Nakikita ko naman na nandun yung pinag-uusapan patungkol sa bautismo, Pastor Ariel. However, kahit pa nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling si Brother Sirak na talagang sinabi mo yon na pangtanggal lang ng dumi, para sa akin, valid question pa din yon. Hindi naman ako judge dito. Depende na lang yan sa'yo, Pastor Ariel, kung paano mo sagutin. Meron tayong 10 seconds kung hindi mo masagot ng direkta dahil merong something dun sa tanong. Gagamitin mo ba? Or talagang sasagot ka na yes or no? Ang bautismo ba talaga ay pangtanggal lang ng dumi? Yes. Okay. Yes daw. Okay. 20 seconds. Proceed, bro. Yes. Saan mo mababasa? Wait lang, Brother Sirak. Magpapaliwanag pa. Wait lang. Okay. Papaliwanag ko sa iyo, bro. Ang tubig ay pangtanggal ng dumi. For our illustration. Hindi na natin mababasa sa Biblia na yung pangtanggal ng dumi ang tubig. Pero in the physical natin, di ba? Naliligo ka. Ngayon, ganun. Naliligo tayo. Patanggal ng dumi ang tubig. Di ba? Ano bang tingin mo sa tubig? Hindi na pangtanggal ng dumi? 20 seconds. Next question. Ayan. Next question. Nag-uusap kasi tayo. Ang tema natin, bautismo ng tubig, Tubig, bautismo. Ayun, sinabi mo, pangtanggal lang ng dumi ang yung tubig. Ngayon, tanong ko sa iyo, saan mo bababasa ng tubig ng bautismo pantanggal ng dumi? Sagot, saan mo mababasa? Mababasa o hindi mababasa? Hindi mababasa. Sinabi ko na sa iyo for illustration. Di ba? Okay, next question. Next question. Sabi naman ng Apostol Pedro dito. Sabi dito, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang tubig hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ayan.
Sinong nagsisinungaling? Ikaw o si Apostol Pedro? Pakiulit po ng tanong. Ulit ang tanong. Sabi dito, ang tubig, sabi ang tubig ay larawan ng bautismong nagligtas sa inyo ngayon. Tubig naglalarawan ng bautismo. Tubig, bautismo, tandaan mo. Nagliligtas sa inyo ngayon, hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ngayon, sinong paniniwalaan o sinong nagsisinungaling sa inyo? Ikaw o si Apostol Pedro? Ikaw. Walang nagsisinungaling. Hindi siya marinig, bro. Walang nagsisinungaling, bro. Walang nagsisinungaling. Next Hindi. question. Ganito, next question. Sabi mo kasi kanina huwag ka magsabi ng walang nagsisinungaling. Kaklaruhin natin ito. Sabi mo kasi kanina, maliwanag ko, lista ko. Gilista na ako Sabi dito, pagtanggal lang ng dumi ang tubig. Sabi mo ngayon, ang pinag-uusapan natin, tubig ng bautismo. Linawin natin ito. Ngayon, sabi mo, pagtanggal lang ng dumi. Pero ito, babasahin ko ulit Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Naintindihan mo? Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ayun, hindi pala nililinis ang dumi ng katawan. Tapos sabi mo, panglinis lang ng dumi ang tubig. Ngayon, sino nagsisinungaling? Ikaw o si Apostol Pedro? 10 seconds. Wala nagsisinungaling sa amin ni Apostol Pedro. Diba? Yun yung sinabi dyan. Walang nagsisinungaling sa amin. Pero, ang mali ka ng tanong mo. Next question. 10 seconds. Next question. Last 30 seconds. Next question. Hindi pala magkapag no? So, ito, Bro Rasya. Kawawa naman itong kalaban natin Pinagsisinungalingan niya itong wala na akong question, bro. Kasi nawa ko, bro Parang iyak na sa bro Okay na, bro. Sige. So, parang iyak siya, bro. Okay na, bro. So, Pastor Ariel, pa-mute mo na, bro, Okay. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang second cross ng ating negative. At dako tayo sa kanyang rebuttal din. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Grace Barrios, sabi niya, sinungaling na pastor, ang water baptism daw ay pangtanggal ng dumi. Shoutout din kay Nonoy Eli Enate. Sino ba ang nagligtas sa panahon ni Noah? Ang nabasa o yung hindi nabasa? Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Ipit na siya dahil ang usapan ninyo ay hindi nakakapagligtas ang tubig ng bautismo dyan. Out mo na agad. Shoutout din kay Jeramil Amlon. Naglalarawan lang yan. Naku, Sirak. Pinatay sila ng tubig dyan. Nalunod sila dyan. Ayan. So, shoutout din mga kapatid kay dito kay Samson Rosin, Bro Rasha, baka pwedeng request kami naman ng negative sa susunod. So, yung mga hamon nyo, mamaya yan mga kapatid Roger Adol, watching daw siya. Ron Fernando, mahina argument nyo. Turuan mo nga yung estudyante mo para hindi matulad sa'yo kapag kami ang maghaharap. Shoutout din mga kapatid dito kay nagkakahamunan mga kapatid dito sa ating comment box. So, pag-usapan natin yan mga kapatid mamaya shoutout mga kapatid dito din kay Dante Sausa. Pero in context, tama si Pastor Eli. Dapat talaga yung sisirak ang magpapatunay na ang water baptism makakapagligtas sa panahon ngayon. At siya dapat ang sa affirmative side. Iggy Boy, sabi niya, oo, pwede rin siya. Ito yung kanina usapan nila. Ayan. At okay, so dako tayo sa negative rebuttal, Brother Zerak ng Church of God. Your time start now. Ito. Yun si Amlon. Sabi niya, namatay daw lahat. Ikaw Amlon duwag ka pa naman. Hindi pinabot mo yung debate sana natin noon. Sabi mo, nangamatay silang lahat. May na daw. Ito, nagpadalos-dalos sa pagkag-istorya, Amlon.
Makaulaw ka na pastor ka. Namatay lahat. Tataka. Wani mo gibasa ning unang Pedro 3? Tataka-taka ramang ka. Oh, sabi dito, sa 20, sabi dito, sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong, yung arka, no? Doon ay iilang tao. Oh, may tao pala doon. 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Oh, may naligtas pala. Tapos sabi ni Amlon, itong tanga na Amlon na ito, namatay daw lahat. Time stop po na, time stop. Bro, first warning sa'yo bro, nung binanggit mo yung pangha bro ha. So, proceed ka lang bro. Sorry bro. Sorry bro. Pasensya na kayo ha. Sige. Sabi dito, doon ay iilang tao. 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. So meaning kapatid, ito. Sabi nila, hindi daw magkapagliligtas ang tubig. Dadaanin na natin to ngayon sa tema. Oh, papasok na tayo, papasok na ako sa tema. Ito, sabi kasi, hindi daw makapagliligtas. Oh. Patutunayan ko ng bautismo ng tubig ay hindi makapagliligtas. Sabi nila. Pero dito, sa Biblia, kung Biblia ang pag-uusapan, wag lang sa mga patutuo nito mga sinungaling na ito, 8 lamang ang nakaliligtas sa tubig. Makapagliligtas yung tubig. Maliligtas ka sa tubig. Halimbawa, nasa ano ka, nahulog ka sa barko. Itong si Ariel, nahulog sa barko. Halimbawa lang to ha, pero kung mahulog siya, matitikman niya kung gaano ka, kung bubuhay, papatay ba talaga ang tubig. Halimbawa, sumakay siya sa barko. Nahulog siya. Ngayon, may dalawang imposibleng mangyari. Either patayin siya sa tubig, maraming papatay sa kanya, mga pating. Mamatay siya sa tubig. Tubig, doon siya sa tubig eh. Or maligtas siya, mayroong dumaan na vessel, nakita siya. Ligtas siya saan? Sa tubig. Naligtas siya sa tubig sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya. Oh. Ganito yon, yung nakaraan ni Noe. Oh. Kaya itong ating mga kapatiran na mga Grace Gospel Church, Church of Christ diyan sa Tagum. Makinig kayo, kapatid. Matututo kayo ngayon, ano? Sabi dito, yung kanina binasa ko, tubig, makapagliligtas ng tubig, tapos na. Yung sinabi nila na patutunayan ko na ang bautismo ng tubig ay hindi makapagliligtas. Ngayon, binasa ko, makapagliligtas pala. Ulitin ko. Doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Makapagliligtas ng tubig. Ngayon, sa bautismo naman, tingnan natin kung makapagliligtas. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Aba! Ayan, dito tayo ngayon. Ipit na ipit ito. Kaya ngayon si Amlon, takot yon. Takot siya. Julod dyan kasi daw siya eh. Tangalod dyan pala yun. Ay, sorry. Ayan. Sabi, Time sa stop bautismo mo na. ito Second warning mo ito bro. Sir, Minus 1 minute yung time mo bro ha. Proceed ka bro. minus 1 minute bro. Kaya nga bro. Yes, bro. Sige, Proceed ka, bro. sige lang. Para mangguni kang Amlon nun para sana yun kang Amlon. Pero sige lang. Oh, totoo naman yon. Ang tubig, tubig na naman. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang tubig, larawan at bautismo. Dalawa. Ito yung magbabasa ko. Halika, sira. Ngayon, sabi, dalawa ito sa talatang 21, no? Ang tubig ay larawan. Tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ngayon, sasabihin mo, hindi magkapagliligtas ang tubig na bautismo? Napakasinungaling nyo. Kaya nga, sabi sa Mateo 24:24, sisilitaw ang maraming bulaang propeta. Oh? Sabi rin sa unang Juan, sabi doon na sa 4:1, sabi dito, mga minamahal, ito ngayon sila Ariel ito, at saka si Amlon, si Giboy, si Alexander Santos, si Elmer Chavez, sino pa yon?
Yon, yung mga sinungaling, yung mga bulaan, nagkakalat ngayon dito sa social media. Ito, makinig kayo, ito kayo. Sa unang 1:4, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang mga bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Oh, sabi nila sila daw ang tunay. Oh, sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Marami na talaga. Malalaman nyo yung huwag ng mga propeta na yan. Kasi hindi nila aral, di ba? Hindi nila ituturo yung buong aral. Sabi kanina sa Mateo 28:19-20, talatang 20, sabi doon, at ituro nyong ganapin sa kanila lahat ang mga iniutos ko. Oh. Ngayon, iniutos ng ating Panginoon sa buong mundo. Binyagan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turo ng Panginoon. Pero sila, puputulin daw. Wala na daw ngayon yan. Kaya yon yung huwad ng mga propeta. Oh. Sa Mateo 24:24, sabi doon, magsisilitaw eh. Oh, mabasahin natin kasi wala na. Kasi tapos na ito. Itong usapan na ito. Kung sino man ang hahamon sa inyo, gusto nyo masako na naman kagaya nitong kapatid na ito, sige. Uy. Sabi, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Dito sa amin maraming umabot. Pati yung Jaom, yung nagbimilagro. Yon. Maabot dito sa amin yan. Lililigaw sabi. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Yung dumating dito sa amin, propeta daw siya. Yun pala, huwad pala yun. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala. Grabe yung nangyari dito. Najisikasuho pa nga yun eh. Sabi, naghihimala daw. At ang mga kababalagan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Maaari maging hinirang ng Diyos, ililigaw. Kaya marami kaming kakilala dito, sumama doon sa kanila, naligaw. Hindi kasi nila nabasa ito Mateo 24:24. Kaya ito ngayon, nakikipagtulig sana ako dito sa mga bulaan na ito. Tinutulig sa ako ito. Lalabanan natin ito. Para mapigilan ang pagdami nitong mga bulaang, mga sinungaling na ito. Pinatutunayan niya kanina, yung sabi niya, patutunayan niya ang bautismo ng tubig ay hindi makagliligtas sa panahon ngayon. Ngayon, sabi ko, paano pinutol? Saang talata? Hindi niya pinakita. Wala siyang makita eh. Wala naman talagang pinutol eh. Ngayon, sabi niyo, isasako niyo ako. Kayong lahat ang imasasako. Sa kayabangan niyo, ayan. Tingnan yung kayabangan niyo ngayon. Ano nangyari? Kaya ngayon, sa lahat ng mga nanonood, yung mga debater, mag-aaral tayo mga kapatid. Kasi marami rin akong mga mga debater dito na mali rin. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, ituro nyo lahat ng mga iniutos ko sa inyo. Naganapin lahat, sabi niya. Sabi ng Panginoon, ituro nyo sa kanila, naganapin lahat ng mga iniutos ko. Ngayon, pipiliin mo lang. Suwail kang tao ka. Pipiliin mo lang para yung aral ng Panginoong Jesucristo. Nilabag nyo ang Panginoong Jesucristo sa pagsabi niya, ituro nyo, naganapin lahat ang mga bagay na iniutos ko. Tapos sila pipili lang. Itong isa, umabot pa sa Mateo, sa Epeso. Time na bro. So dyan nagtatapos Sige, mga bro, kapatid salamat. ang rebuttal ng ating negative. Dako naman tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Ariel, 7 minutes para sa iyo. Your time start now. Okay. Ginagamit mo ang 1 Peter chapter 3. Brother. Ano bang sinasabi dito? Larawan lang ba ang tubig or
yun ang makaligtas. Sabi doon, babasahin ko. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ngayon ha, ngayon. Ngayon, larawan ng tubig na nagliligtas. Nagliligtas pala ang tubig ng bautismo ngayon. Ngayon nag-uusap tayo ngayon ng sinabi. Ngayon. Wag mong sabihin, noon lang yun. Next question, 20 seconds. Okay. Categorical question. Larawan lang ba ang tubig? Categorical, yes or no? Yes, bro. Yes. Yes daw. Larawan. Larawan ang tubig kasi ganito. Noon nung una, naligtas sila sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, ang tubig sa panahon natin ngayon, nagliligtas. Larawan nung una sa time ni Noe. Kung naiintindihan mo ako, Kung malalim ang pag-iisip mo. Sa time ni Noe 'yon. Yan. Saan ka naligtas? Sa kamatayan ba ni Kristo or sa tubig? Sa dalawa. Kasi ganito. Pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo, sabi niya, Teka lang. wala pa. Uy, wait lang. Sumasagot Stop ako. Oo. Sumasagot ako, hoy. Wait lang, brother Zarak. Wait Ikaw lang, bro. sasapaw. Ganito. First time din naman ni bro, pastor, kung meron kang problem, tumawag ka ng moderator pa. Hindi ko isipin na nababat-in ka habang sumasagot si brother Sirak. Sige. Sige, so, bro Sirak, okay, so ganyan. Objection, Pastor Ariel, ano yan? Okay, categorical question po. Okay, paulit mo na yung categorical mo, bro. Saan ka ba naliligtas? Okay. Sa kamatayan ni Kristo or sa tubig? Sa kamatayan ni Kristo or sa tubig. Brother Sirak, ready ka na bang mamili or mag-counter object ka muna? Yes, pipili ako, bro. Ano muna Sa yung dalawa. Pinipili mo? Sa dalawa, bro. Both, Pipili- dalawa daw. Dalawa. Pwede yan, both. Dalawa. Okay, proceed lang. Okay. Dalawa kasi. Wait lang, bro Ariel. 20 seconds to, dalawa daw yung pinipili niya. Tubig daw at saka yung bro, Sirak, proceed. Dalawa kasi nga. Bakit? Naligtas ako sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa 15:2-3 ng unang Korinto. At sabi mo, yung isa, ano yung isa? Sa tubig? Yun, yung nasa 3 ng unang Pedro. 21. Naliligtas tayo ngayon. Ang tubig ay larawan ng bautismo, nagliligtas sa atin ngayon. Yan. Okay. Ang tanong, hindi pa ba sapat yung kamatayan ni Kristo para makapaliligtas sa iyo? Kasi napabautismo ka ng tubig, yes or no? Sapat yun, yes. Sapat. Alam mo kung bakit? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, susunod tayo sa kanya. Sa pagsusunod natin sa kanya, tatanggapin natin yung aral. Susundin natin yung aral niya ayon sa Mateo 28:19-20 na mabautismo. Bautismoan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Kasi sinabi mo na sapat ang pagkamatayan ng Jesus Christ. Bakit ka pa nagbautismo ng tubig? Bakit ka pa nagbautismo ng tubig? Parang hindi ka sang-ayon sa kamatayan ni Jesus Christ Parang hindi pa sapat sa iyo. Sasagot na ba ako? Ganito. Yung tanong mo, sabi mo, sapat na ba? Sapat yun. Hindi ko naman sinabing hindi sapat. Sapat yun, kaya lang, pagkatapos mong sumunod, pagkatapos mong tanggapin ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo, gagawin mo yung utos. Ikaw kasi, hindi mo na gagawin yung utos. Sabi mo, tanggap na. Pagkatanggap mo sa Panginoong Jesucristo, wala ka nang gagawin. Next Yan ang question, aral nyo. 20 seconds. Mali. Question. Di ba, nabanggit mo yung panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, sino ba ang naligtas? Yung nabasa sa tubig or ang hindi? Yes or no? Ang hindi. Ganito yan. Ano to? Bakit mo yes or no? Objection. Saan niya- Okay. Wait lang. Dito Saan niya tayo. kukunin yun? Wait lang, brother Sirak. Ang question dito,
sino yung naligtas, 'di ba? Yung nabasa or yung hindi. Ayun yung sagutin mo. Oo. So, ang sagot ni Yung nabasa. Anong sagot mo, Brother Sirach? Ay, akala ko hindi pa. Akala ko magtatanong pa siya. Oh, Ngayon, yan na yung tanong bro. Alin daw doon yung naligtas? Yung nabasa sa tubig or yung hindi nabasa? ito, sa 20 tayo magbabase. Unang Pedro 3:20. Bro, pili ka muna, bro. Bro, Sirach. Pili. Oo, pili ka muna. Lahat. Lahat daw, yung nabasa at hindi. Proceed, bro. Sirach. Ganito. Yun sila, yung 8, lahat yung naligtas sa pamamagitan ng tubig. Sabi dito, sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng matyagang habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. 8 tao ang nakaligtas sa tubig. Ano? Nakaligtas sa tubig. Ay, sagutin mo to. Sino ba yung sinungaling? Ikaw ba o si Pedro? Ikaw. Okay, proceed. Ikaw ang sinungaling. Liwanag. Kasi sabi dito, Time's up na. habang Wait ginagawa lang, nito Sirach. ang daong, Wait lang, bro, Sirach. Nag-object si Pastor Ariel. Anong objection mo, bro? Huwag mong ibalik sa akin yung Okay. Aba. So, counter objection, wag mo daw ibalik. Brother Sirach, may counter objection ka doon? counter objection ako dyan, Mr. Moderator. Sabi niya, ikaw. O di, tanong ko sa'yo, ikaw. Ang sagot ko, ikaw. Okay. Kasi sabi dito, doon ay iilang tao. 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Okay na, bro. Nakaligtas sa tubig. Mag-decide mo na ako, bro, Sirach, ha? Kasi sasagot ka din naman dito. So, sa pagpipilian na ikaw or si Pedro, yung sinasagot ni Sirach dito ay yung salitang ikaw. Ngayon, tinatanggap ko yun sa valid answer. Brother Sirach, 20 seconds. Proceed ka, bro. Sabi ko, bro, siya ang sinungaling. Sabi niya, ikaw o si Pedro. Di ikaw. Ikaw ang sinungaling kasi sabi dito, doon ay iilang tao. 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ngayon, sino sinungaling sa atin? Ikaw. Kasi 8 tao ang nakaligtas sa tubig. So meaning, nabasa yun. Nabasa. Next Basa question. yun. Next question. Okay, ang sinabi ko, Next. pinapipili kita. Kasi sinabi mo na ang naliligtas yung nung hindi na sa tubig, hindi nabasa. 'Di ba? Sinabi mo na. Inamin mo oo, hindi. Inamin ko na ang naligtas yung 8. Sabi dito, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. So, ibig sabihin, nabasa. Doon ay 8 lamang ang nakaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ayun, nabasa pala yun kasi sa tubig naligtas eh. Ayun. Tinanong ko sa iyo kanina, sa panahon ni Noe, sino ba ang naliligtas? Yung nabasa sa tubig? Tapos, or yung hindi? Tapos tinanong mo, yung dalawa, naliligtas. Pero, sinabi mo sa pangalawa, inamin mo na yung hindi nabasa sa tubig, yung naliligtas. Di ba? Inamin mo, yes or no? Inamin ko na 8 ang nakaligtas. Sabi ko 2, Sabi mo, 2 kasi ang tanong mo eh. O yung nabasa o yung hindi. Sabi dito, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Sabi mo, nabasa o hindi. Yun sila, nabasa at hindi yun. Kasi nasa daong yun eh. Question. Nasa daong sila. Question. Brother, nalito ka na. Ikaw ang nalilito ngayon. Okay, next question. Ikaw nalilito. Ikaw. Binasa ko. Binasa ko. Wait lang, bro. Time stop muna, nakaligtas time sa stop. tubig. Bro, Sirach, wag ka muna magatwiran, bro. Question mo na, Brother Ariel. Pastor. Saan mabasa na nabasa si Noe sa nabasa si Noe? Saan mabasa sa 1 Peter? Sige. Babasahin ko. Mm. Babasahin ko. Makinig ka. Makinig ka. Proceed lang, 20 seconds. Ito. Habang ginagawa nito ang daong. Dito, mag-umpisa tayo. Matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Si Noe sabi mo Noe. Nabasa. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao. 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Time Ayun. na. Nakaligtas sa tubig. Time na, bro. So,
Pati Time na si bro, Noe. wait lang bro. So, pamute mo na Pastor Ariel lang. Thank you bro. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Sirac bilang negative na ang bautismo ng tubig ay hindi makakaligtas sa panahon ngayon mga kapatid. 5 minutes Brother Sirac. Your time start now. Ito. Ayan. Magtanong kayo. Yung makakaipit. Ano? Yung tanong na mabigat. Yung tanong na ano? Maraming matututunan ng tao. Dapat yun yung tanong nyo. Sabi niya. Ang sabi niya kasi. Sa tatlo. Sino yung sinabi niya doon? Nueva, nabasa? Aba. Oh, babasahin ko. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Oh, yung mga tao, no? Yung ni Noe, sinabihan na ganito ang mangyayari, hindi na Matyaga kasi sinabi dito. Matyagang naghihintay ang Diyos Anyway, habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Tapos papipiliin niya ako, yung nabasa o yung hindi. Sabi dito no? 8. Sino ba yun? Sino ba yung nabasa? Sabi niya, sino ba yun? Nabasa ba sino? Parang yun yung sabi niya. Habang ginagawa nito ang daong, pastor. Ngalaw, daga, kuwan pa ka rin, Ganito. Sabi, habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas tubig. Oh. Yan, sabi pastor. Oh, what? Naong good me kuan. Ito. Umano lang ko ni. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Kahit ngayon, liligtas tayo kung magbabautismo ka. Alam nyo kapatid, ganito yan. Ang bautismo kasi, represent, no? Sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, inilibing siya. Pagkalipas ng 3 araw, siya binuhay muli. Ganon din nabanggit mo kanina yung ritual Sabi nyo, wala nang ritual, wala na. Pero, sabi doon sa Ephesians 4:5, may isang bautismo. Sabi doon, may isang bautismo. So, yun yung tunay. Yung isang bautismo na yon. Hindi kasali yung bautismo nyo na hindi makapagliligtas. Hindi kasali yon. Kasinungalingan nyo yan. Hindi makapagliligtas yan. Sabi doon, may isang bautismo. Kaya ang bautismo na makapagliligtas, itong mga sitas na binabasa ko, itong tindig ko, itong presentation ko ngayon. Ito yung makapagliligtas. Ganito yan, mga kapatid. Sabi dito, tatapusin ko sa 21. Apit na, kuha naman conclusion naman Sabi, ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo ngayon, hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Sabi niya kanina, panglinis lang ng dumi ng katawan. Natatawa ko sa iyo, kapatid. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Budhi pala yun no? Nilinis kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ayan. Sabi ko sa inyo kanina, sa 1 Corinthians 15, chapter 2, 2 and 3, 4, sabi doon, na siya ay muling nabuhay. He rose again from the dead. Ating Panginoon si Kristo. Kaya, ganyan na lang nilarawan yon bautismo. Kasi sa inyo, hindi kayo nag-aaral ng baptism Hindi kayo nag-aaral. Kasi para sa inyo, yung bautismo, hindi nakapagliligtas. Pinutol nyo. Kaya, puputulin rin kayo ng Panginoong Jesucristo ayon sa 15:6 ng Juan. Para kayong sanga na iipunin at itatapon sa apoy. Sa Juan 15:5 ganito ang pagkasabi. Babasahin natin. Ako, dito sa 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itatapon at natutuyo, ang ganong mga sanga ay titipunin. Inihihagis sa apoy at masusunog. Kayo ito.
Kasi hindi kayo nananatili sa aral ng Panginoong Jesucristo. Hindi kayo nananatili. Hindi nyo inaaral yung buo. Ngayon, matututo kayo. Yung mga taga-Grace Gospel Church of Christ dyan sa Tagum. Matututo kayo. Pati ikaw, Amlon. Baka ikaw, wala rin kaligtasan ng tubig ng bautismo sa'yo. Amlon? Puro ka daldal. Wala ka namang binatbat. Wala kang silbi. Wala kang silbi dito sa debate world. Time. So, dyan Sige. nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Pastor Ariel, mga kapatid. Pamute mo na, Brother Serac. So, 5 minutes, Pastor Ariel ng Grace Gospel Church of Christ. Your time start now, bro. Maraming salamat sa katunggali ko. Kasi nalilito na, no? Nalilito siya. Anong isasagot niya sa akin? Ito lang masasabi ko sa inyo, mga kapatid. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang water baptism para maligtas tayo. Parang nakaloko kasi kayo sa ginawa ni Jesus Christ sa cross sa Kalbaryo eh. Na siya'y namatay, nilibing at sa pangatlong araw ay muling nabuhay para sa pagligtas sa atin. Para sa pagligtas sa atin yun. Ano sinasabi niya? Diba? Yung nandun na siya sa cross ng Kalbaryo. Sabi niya, it is finished. Wala siyang sinabi na pagkatapos ko pag mamamatay ako, pag mabuhay ako muli, magpabautismo kayo ng tubig. Wala siyang sinabing ganun. Ang sinabi niya, it is finished. Di ba? Yun yung sinabi niya, mga brother. And makikita rin natin sa Ephesians 2:8, for by grace we have been saved. Klaro. For by grace we have been saved. This is not from our own works. This is the gift of God. Walang sinabi na water. For by grace you have been saved with water. Wala siyang sinabing ganun. True faith lang. True faith lang yung sinabi niya. Yun, mga brother, mga kapatid, huwag kayong magpaloko sa mga tao na mga ganyang mga aral. Kasi sila marami yung Panginoon eh. Marami yan silang Panginoon. Pero ang TCM Grace Gospel Church of Christ may isang Panginoon lamang. May isang bautismo. Di ba? Yun ay by the Holy Spirit. Baka sinabi nila na wala yan silang bautismo kasi kung sa Bisaya pa, kandingon na. No, may baptism kami pero hindi tubig. Mga brothers and sisters, mga kapatid. May baptism kami pero hindi tubig. By the Holy Spirit. Sa panahon na tinanggap mo si Jesus Christ ng buong puso as your personal Savior sa iyong buhay, kusa na yung Holy Spirit na magbabaptize sa iyo. Hindi, sinabi sa Ephesians 2:8, hindi dahil, Ephesians 2:9, hindi dahil sa gawa. Di ba? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Para walang maano doon sa langit, walang hambog doon sa langit. Di ba? Kung ang water baptism, naligtas ako dahil sa water baptism, naligtas ako dahil sa gawa ko. No? Hindi ka makapasok sa langit kung ganyan. Kung through water baptism lang. Di ba? Kailangan na ating i-accept si Jesus Christ as our personal Savior sa ating buhay. Na siya'y namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi niya, it is finished. Tapos na lahat. Wala na kayong kailangang gawin. Tapos na lahat. Tapos, natapos ko nang gawin. Yung dapat kayo ang gumawa, pero ako ang gumawa dahil minamahal ko kayo. Wala na kayong dapat gawin pa. Yun yung sinabi ni Jesus Christ. Di ba? Yun yung sinabi ni Jesus Christ. Para hindi na tayo water baptism. Di ba? Kahit ilang taon pa tayo lalangoy sa dagat kung yun ang ng ating mga kasalanan, makapaliligtas sa atin.
hindi tayo maliligtas, no? And ang ating gagawin is we need to accept Jesus Christ and we need to believe in Him na siya'y namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa ating mga kasalanan. Kasi hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Nang dahil kay Jesus Christ, tayo'y naligtas. Hindi dahil sa tubig. Tama na yung sinabi niya na it is finished. Huwag nyo nang dagdagan pa ng water baptism para maligtas pa kayo. Huwag nyo nang anuhin kasi sinabi dun sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We need to rightly dividing the word of truth. Hindi tayo mag-speak dyan kasi yung water baptism is panahon pa yan ng law. Okay, so dito nagtatapos mga kapatid ang debate natin between dito mga kapatid kay Pastor Ariel and Brother Sirach mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna sila magpasalamat at mag-shoutout na din. Unahin natin si Pastor Ariel, bro. Salamat ka muna, bro. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Pati na sa ating moderator, Rasta TV, no? Russia TV, sorry. Russia TV. At nagpapasalamat din ako sa nanonood, no? Especially sa mga kasama ko, Pastor Mark Orig, Marcos Orig. Shout out sa iyo. At Pastor Egi Boy Kilat, no? Ng Visayan Village, Tagum City. Maraming salamat sa suporta. At kang Pastor Jeremel Amlon, maraming salamat sa suporta. At Morris Estrada, salamat sa sa mga tip na binigay. And Pastor Eli Inate, maraming salamat sir sa panonood ngayong gabi. Shout out sa iyo sir. At sa aking mga kasamahan sa mga IGVA students, no, na nandyan sa campus ngayon at sa kanilang Christian services, no, especially sa IGVA students, no. Hindi ko na kayo maisa-isa, but gusto kong magpasalamat dyan sa isang Trinity na dyan na nanonood, si Pastor Winry Pilaes, no, at sa at kay Dante Sausa, Pastor Dante Sausa. Maraming salamat sa lahat ng mga TCM workers sa Grace Gospel Church of Christ. Maraming salamat sa sumubaybay, sa pagsubaybay pala, brother. At sa pamilya ko na nasa Balot Island, no? Mang, Pang, sa ate ko at kuya. Maraming salamat sa pagsuporta, no? And sa katunggali ko, maraming salamat, Brad. Alam nyo, kami dito lang kami sa debate lang kami parang pero kaibigan ko to. Yan lang po. Maraming salamat. So in behalf din ni Sirach mga kapatid, nagpapasalamat siya sa lahat na nanonood sa Church of God mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kapatid niya at sa mga hindi din kapatid. So merong medyo emergency na pupunta si Brother Sirach. So shoutout na lang sa lahat ng kanyang mga fans mga kapatid at hindi fans si Brother Sirach. So you can PM him mga kapatid doon sa mga naghahamon or sa akin mga kapatid. So Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng naniniwala pa din sa ating pagmo-moderate mga kapatid. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista na nandito. So nandito yung bagong kaibigan natin, si Pastor Ariel mga kapatid. At nandyan din syempre si Brother Sirach mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV dahil mapupunta itong record na ito doon. At sa ating Facebook, paki-follow na lang ako mga kapatid. So ayun, this is Admin Russia ng Russia TV mga kapatid, and we're out.
Your light breaks through our deepest fear.